Ang Dream Team para sa milyon-milyong sumuporta. I love you, BBM! Sa kanilang tandem na nabuo noong 2022 elections, ngayon, I'm a little dismayed to hear that she doesn't think that we are friends. I was deceived. tila wala ng bakas sa gitna ng matinding bangayan at away politika. May kinausap na ako na tao. Nagbilin na ako, ma'am. Pag namatay ako, sabi ko, huwag ka tumigil hanggang hindi mo mapatay sila. Ang ganyang kriminal na pagtatangka ay hindi dapat pinapalampas. Ang paglala ng tensyon nagsimula nitong weekend na pagpapatawa ng ilang netizen ay bago raw bang pelikula. Hello, Unity, goodbye. O hello, never again? Biro ng iba, parang ibang bersyon ng isang fantasy theater-based film ang napanood nila. Screening na rin kasi ang pelikula. I really believe that we have reached the point of no return, and it is clear they are really going after me. Kailan nga ba nagsimulang magbago ang relasyon ng Pangulo at Vice Presidente? 2023, na-demote si dating Pangulong Gloria Macapagal-Arroyo na malapit sa mga Duterte. Sa panahong yan, nagsimula na ang tila pagpaparinig ng bise sa pinsan ng Pangulo na si House Speaker Martin Romualdez. Sa taong din yan, pinuna ng Commission on Audit ang questionableng paggasta sa 2022 confidential funds ng OVP. January 2024, sa magkaparehong araw, nagsagawa ng magkahiwalay na rally sina Ginoong Marcos at VP Sara. Dito inakusahan ni dating Pangulong Duterte si Ginoong Marcos na drug addict na ayon sa First Lady, nakakainsulto para sa kanyang asawa. At fast forward to June, nag-resign na si VP Sara bilang DepEd Secretary at Vice Chairperson ng Anti-Communist Task Force, pero giit niya noon, magkaibigan pa rin sila ng Pangulo. Pero by September, kung kailan gumugulong na ang mga pagdinig sa budget ng OVP, iba na ang ihip ng hangin at sinabi ni VP Duterte na hindi niya kaibigan ang Pangulo. And the rest.